For today's video guys, pag-uusapan natin. Kung isa kang computer store owner o isa kang negosyante at pinoproblema mo kung paano mo iiwan yung negosyo mo. So this video is for you. Kadalasan talaga mga boss, bilang isang computer store owner, pinoproblema natin kung paano natin iwan yung negosyo natin, no? Especially kapag meron tayong mga travels, especially kapag meron tayong gustong puntahan na ibang lugar. At isa sa pinoproblema natin is paano natin iwan yung negosyo natin, 'di ba? So, in this video mga boss ay magbibigay ako ng isang dahilan bakit hindi mo pa rin maiwan-iwan yung negosyo mo kahit na sobrang tagal mo nang nagdinegosyo. Kung bago lang pala tayo nagkita mga boss, ako nga pala si Roger Salvido. Isa po akong computer store owner for 6 years. Ayan, at ngayon mga boss, no, tatalakayin natin kung paano natin maiwan yung negosyo natin na gagana pa rin yung negosyo natin, kumikita pa rin yung negosyo natin kahit na wala tayo doon. Okay? So, bago ko yan sagutin mga boss, bago ko ibigay sa inyo yung isang rason bakit hindi mo pa rin maiwan-iwan yung negosyo mo ngayon. So, alam nyo ba dati mga boss, nung nagsimula ako dito sa computer store business namin, nagsimula ako mga boss na ako lang. Way back 2018, ayan, tumatanggap na po ako ng clients. Home base lang to ha. Meron ako mga kliyente na nagme-message lang sa akin, nagpapagawa ng computer, umorder ng laptop, ganon. Minsan nagpapa-install ng mga software. Yun yung sideline ko dati. Kasi prior sa naging negosyo ko mga boss, bago ko naging negosyo yung Blue Arm Computers, yung pinaka-negosyo ko talaga dati is t-shirt printing. Pero yung isa sa side hustle ko is yun nga, nagbi-build ako ng mga computers, mga laptop, tumutulong ako sa ibang tao. And then, ayun, dahil doon mga boss, doon siya nagsisimula na nabuo ko yung Blue Arm Computers. Kumbaga, nagsimula ako na ako lang. Ako yung taga-deliver, ako yung taga-sagot ng inquiries. Kapag merong nag-i-inquire sa page namin, ako yung nagsasagot. Ako yung nagko-close ng deal. Yan. Ako din yung purchaser. And then sometimes mga boss, no, kapag merong problema yung mga customer, ako din po yung umaasikaso nun sa after sales. And then syempre ako din yung kumakausap sa mga supplier namin. So parang ako lahat. So parang ano tayo, jack of all trades, na ako yung gumagawa lahat from scratch. So ganun yung setup ko dati mga boss, na ako lang lagi yung gumagawa ng lahat ng bagay sa negosyo namin, and which is very normal, no, especially sa mga startup business. 'Di ba? Alam ko na marami sa inyo diyan na kakasimula nyo lang. So kayo lahat, almost lahat ng ginagawa sa negosyo, kayo lahat. So I can feel you dahil diyan din ako galing. Merong isang pangyayari sa negosyo namin mga boss na feel ko na kahit na sobrang busy ko sa buhay pag ninegosyo, kahit na sobrang busy ko, ang dami kong inasikaso, ang dami kong na-deliver, ang dami kong na-install, ang dami kong na-build na computer, siguro mga 5 computer yon mga boss, nafe-feel ko pa rin na hindi pa rin siya enough. So, parang merong something inside sa akin na hindi ako productive. Kahit na sobrang pagod na ako dahil ang dami kong na-deliver, ang dami kong ginawa, pero nafe-feel ko sa sarili ko na hindi pa rin ako productive. Okay, so dahil doon mga boss, no, doon ko napagtanto pala na sa buhay pag ninegosyo talaga mga boss ay hindi siya pwedeng ikaw lang eh. Darating yung time na, or darating yung moment na kailangan natin ng tulong ng ibang tao.
And nung dumating yun sa akin mga boss, doon ako nag-umpisa na questionin yung sarili ko. Kung ano ba ako, hindi ba enough yung ginagawa ko? Bakit hanggang ngayon ganito pa rin yung negosyo ko? So doon ako nagsimulang mag-isip, doon ako nagsimulang mag-strategize. Hinanap ko yung kung ano yung problema sa negosyo namin. At ang pinakarason pala mga boss, kaya mafe-feel ko na parang merong something kulang sa araw ko na yon is dahil ang daming nasayang na customer. Ang daming customer na hindi ko ma-replyan. Ang daming customer na hindi ko ma-serve. Dahil lang sa hindi ko kayang i-serve sila lahat. So, problema siya pero magandang klaseng problema siya. And nung na-figure out ko yun mga boss na siguro yun yung hudyat na it's time for me to hire someone na siyang makakatulong sa akin para mapalaki ko yung negosyo ko. So, yun. Ang solusyon talaga dun mga boss is paunti-unti akong nag-hire ng tao na siyang makakatulong ko sa negosyo namin. Prior ako nag-hire, syempre, yung inuna ko talaga is si Michelle, yung partner ko. Dapat na meron akong trabaho na mapasa sa kanya na para makapagtrabaho pa ako sa ibang bagay. So yung una kong binigay na trabaho sa kanya is yung customer service dahil kung hindi nyo natatanong mga boss, si Michelle ay isang napakagaling na customer service representative. Isa po siyang head or team leader sa company nila sa Amazon. So which means maganda yung training nila doon, and kaya sabi ko, okay, ikaw yung napakadaldal sa ating dalawa. So dapat ikaw yung Clay, sit down. Sorry guys. So dapat ikaw yung aasikaso diyan. So yun yung una niyang task. And then secondly, nung medyo okay na siya na mag-reply sa Facebook page namin, sa mga inquiries, binigay ko na rin sa kanya yung finance. Yun yung pinaka foundation namin. And after that mga boss, syempre nag-umpisa na akong mag-hire ng mga rider, nag-umpisa na akong mag-hire ng admin, nag-umpisa na akong mag-hire ng technician. Ganun po yung scenario. And after kong na-implement yan mga boss, tinanggap ko yung sarili ko na hindi ako enough, na ako lang yung magtatrabaho sa negosyo ko. After ko yung ma-accept sa sarili ko na I need someone na para makatulong sa akin, doon ko siya na feel na ito pala yung hinahanap ko. Kaya pala dati ay kahit na sobrang busy ko sa mga ginagawa ko, ay mafe-feel ko pa rin na parang merong something kulang. Kasi ang rason dun mga boss is tinatrabaho kasi yung mga bagay na supposed to be ay hindi ako yung nagtatrabaho. Kumbaga, sa negosyo kasi natin mga boss, bilang isang computer store owner, meron pang mas malaking trabaho na hindi mo nakikita pa or na hindi mo pa napapansin. Merong mga trabaho sa negosyo natin na yung mga tao natin mismo ay hindi nila alam. So yun yung tatrabahuin mo. One example mga boss is dapat trabahuin mo na maging profitable yung negosyo mo regardless of what happened. Kung ano man yung strategy na yan, yan yung trabaho mo. Pangalawa, trabaho mo rin bilang isang may-ari na dapat hindi malulugi yung negosyo mo. Mga ganong bagay. Pangatlo, trabaho mo bilang isang may-ari na i-monitor yung cash flow para hindi ka magkakaproblema if ever mayroong mga dumating na mga opportunities. Basta
Yun lang yung mga bagay na pwede kong ma-example sa inyo muna, pero ang dami pang bagay na kung tutuusin ay hindi siya task ng normal na empleyado. So, dun dapat tayo nagpo-focus. Since then mga boss no, na na-apply ko yan, na kumbaga nililit go ko yung mga trabaho na sobrang basic, nililit go ko yung mga trabaho na alam ko na. So, binibigay ko na sa ibang tao or kay Michelle. Kumbaga, I started to delegate the task para ma-free up yung time ko. Kasi ang dami ko pang trabahuin sa negosyo ko. So, since then mga boss na I slowly transition my mind, yung pag-uutak ko na ganun pala dapat ako mag-isip. Doon siya slowly nagta-transform yung negosyo namin. So, sa katunayan, last week mga boss ay pumunta kami sa Maynila. So, 1 week din kami doon. So, kahit na nasa Manila kami, still kumikita pa rin yung negosyo ko. Gumagana pa rin yung negosyo ko. And kapag merong problema sa negosyo, merong nagsusolusyon. So, anyways, in our next topic, ano ko rin yan, matatopic din natin yan. Yun lang sa topic natin. Isang bagay bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin maiwan-iwan yung negosyo mo, yung computer store business mo, ay dahil dito. Hindi mo maiwan-iwan yung store mo ngayon dahil hindi ka nagtitiwala sa ibang tao. Aminin mo man or hindi, pero ako mismo ay naranasan ko yan. Na kaya dati, hesitant ako na mag-delegate ng isang task, ng isang trabaho sa isang tao ko dahil wala akong tiwala sa kanya. Hindi sa na minamaliit ko yung tao, pero problema ko yun eh. Iwan ko ba kung bakit ganon, pero para sa akin, yan yung isang sukob sa atin no, bilang isang may-ari, bilang isang computer store owner, na minsan dahil sa siguro sobrang perfectionist natin no, merong mga bagay o merong mga trabaho sa negosyo natin na hindi natin ma-delegate sa ibang tao dahil hindi tayo satisfied sa trabaho nila. So yun, number one talaga yun is yung tiwala, na kaya hindi mo yan mabigay yung trabaho mo, kaya hindi mo maiwan yung shop mo dahil hindi ka nagtitiwala sa mga tao mo na magagampanan nila yung mga trabaho na tinatrabaho mo ngayon. So, kailangan mo yung ma-overcome, kailangan mong ma-figure out kung paano mo mapagkatiwalaan yung mga tao mo. Ayos? Ito yung ma-advise ko kung paano mo yan ma-achieve. Una mga boss, i-delegate mo lang yung mga trabaho sa negosyo mo na alam mo na paulit-ulit lang, yung mga bagay na basic lang siya. Huwag yung mga komplikado. So, sa mga basic task, kunwari sa pag-open ng shop, mga ganon, pag-deliver ng mga item, basic lang yun eh. So, i-delegate mo na yun. Kung ikaw pa yung nagde-deliver ngayon, pues ako na nagsabi sa iyo, ibigay mo na yan sa riders mo or mag-hire ka na ng mga riders. Pangalawa mga boss, of course, bago mo yan ma-delegate sa ibang tao, alam ko na ikaw mismo bilang isang may-ari, bilang isang computer store owner, alam ko na ikaw mismo ngayon, meron kang process na sinusunod. Meron kang sariling standard. Or, should I say, SOP. Standard Operating Procedure. Alam ko na meron ka niyan. Hindi mo lang nililista. So, ngayon, starting today, kung ano man yung trabaho na meron ka sa negosyo mo ngayon, ilista mo yan. Gawan mo ng proseso para mabigay mo yan sa tao mo. Again, yung mga task lang muna na sa tingin mo ay hindi ka magkakaproblema, sa tingin mo na madali siyang
gawin sa ibang tao. Okay, so yun lang muna yung dalawa. Yun yung pinaka-importante. So, sinishare ko yan sa inyo ngayon mga boss dahil isa sa pinaniniwalaan ko mga boss, no, na dito sa computer store business natin, sobrang importante na ma-delegate natin yung mga trabaho natin sa mga tao natin. Dahil mga boss, kapag ikaw pa yung nagtatrabaho sa mga bagay na sobrang basic lang, madali lang yan gawin, ikaw pa rin yung nagtatrabaho, kahit na sobrang busy mo ngayon, sure ako na hindi pa rin uusad yung negosyo mo. Dahil hindi mo ma-maximize yung full potential ng negosyo mo. So, ang problema kasi dito mga boss, kapag wala tayong tiwala sa mga tao natin, kapag hindi pa rin tayo marunong na mag-delegate ng trabaho sa ibang tao, sure ako mga boss na hanggang ngayon ay hindi mo maiwan-iwan yung negosyo mo. And worst mga boss, yan yung pinaka main reason bakit hindi lumalaki yung negosyo mo. Dahil ikaw yung pabida-bida. Dahil ikaw yung palaging gumagawa ng lahat. Gusto kong malaman mo na hindi pala dapat ganun. So, kung meron kang someone na pwede mong ma-hire or merong someone na pwede makakatulong sa'yo, itry mo. Itry mo siya na baka kaya niya yung trabaho na yun. Especially sa sa social media, yung pagma-marketing, yung pag-reply sa mga inquiries, yung mga ganong bagay, pwede ka maka-hire ng someone yan. So, yun lang naman. Alam ko mga boss na nag-gets nyo yung message ko na ganun siya ka-importante na meron tayong tiwala sa ibang tao. Kung meron ka ng staff ngayon, pwede mo yang i-apply. Sometimes kasi mga boss, kaya hindi mo ma-let go yung isang trabaho is basic lang yung rason. Wala ka kasing tiwala sa tao. At para malaman mo mga boss kung mapagkatiwalaan ba yung tao na yun, syempre lang, itesting mo kasi. Subukan mo. Baka kaya niyang trabahuin yung tinatrabaho mo ngayon. O, di ba? Ayaw mo pa nun? Instead na ikaw pa yung magtatrabaho niyan, binigay mo na sa iba. Di ba? So, in that way mga boss, dun mo mafe-feel na merong freedom. Meron kang room for growth na kaya mo pang mag-explore sa mga bagay-bagay na hindi mo pa nakikita, and those things na you should work on is yun yung mga bagay na siyang makakatulong para lalaki palalo yung negosyo mo. Ang dami pang mga possibilities, ang dami pang mga pwede mong pag-aralan or pwede mong gawin para mapalaki yung negosyo mo. And magagawa mo lang yan mga boss kapag hindi ka stress sa trabaho sa negosyo mo. So, yun lang sa ngayon mga boss, no? And I hope na meron kayong na-learn sa video natin today. Kung meron kayong natutunan, paki-like and comment naman or paki-share naman. So, malaking bagay na yun sa akin mga boss. At invite pala kita mga boss, no? Mayroon po tayong grupo mga boss exclusively para sa mga computer store owner. So, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Ayun. And always remember mga boss, to always work smarter, not just harder. Takets mga boss! Bye-bye!